Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong araw ng Miyerkules? At ngayon po tayo ay magtatapik patungkol dito kay BP Sara na nag-fake news po patungkol dito kay Mima Alicia. At ito po nga si Bato de la Rosa ay hindi pa rin daw po ito nahuhuli. Nako, ewan natin kung ano ba talaga katotohanan dyan at ito bang si Chis Escudero absuelto na po ba to sa sa kanyang mga kinakaharap na issue? Yan po ang ating tatalakayin ngayon dito po sa ating live. Ngayon, meron pong inilabas na update itong DILG natin si John Vic Remulla patungkol po dito kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin daw po nahuhuli at patuloy pa din daw po itong pinaghahanap. Hindi natin alam kung ito ba may katotohanan ba talaga to na hindi pa nahuhuli kasi nga po marami po ang nagbibigay ng info patungkol po dyan kay Senator Bato. Ito, pakinggan natin ang sinabi ni John Vic. I would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Ayon, 6 p.m. last night. Paano kung alas 7 pala nahuli? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Sakaling naman ma-arrest dito talaga, wala naman siguro para Of course, we're always open. We're always transparent naman kung ano nangyari. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. Anong procedure sector sakaling ma-arrest o All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin. Ayun. So, hindi pa daw po nahuhuli as of 6 p.m. kahapon. Wala pa daw po. Di ba yun nga kagabi talaga umigting ang mga bali-balita at mga info na etong si Bato ay nahuli na nga daw po doon sa Davao City. Kung hindi po, di ba? Kung hindi po talaga ito totoo at wala pong katotohanan etong balita na ito, alam niyo ang unang-unang malulungkot po dito, syempre, yung mga pamilya nitong si Digong. Kasi sa halip na magkakaroon na sana siya ng kasama sa Dahig, na isang Pilipino na araw-araw niyang makakasama, mayat-maya nandiyan sa kanyang tabi, makakausap niya sana, 'di ba? Araw-araw, minu-minuto kung pwede. Wala po. Hindi na po kumbaga wala, hindi nagkatotoo. Kaya ito bad news to para sa mga DDS kasi ibig sabihin, 'di ba? Ano na ba ngayon? 5 na ngayon ng Agosto. Aba, ilang buwan na lang. Pasko na. Ibig sabihin itong si Digong ay mananatiling mag-isa doon sa ICC at magpapaskot bagong taon na wala siyang kasama doon. Malungkot ang kanyang paskot bagong taon. Sayang magkakaroon na sana ng kasama ang ating dating presidente. Kasi malaking tulong po yun na meron siyang makakasama doon na Pilipino dahil siya po ay makakapag-communicate araw-araw, 'di ba? Kay Bato, kung 5 days a week lang sila mag-usap o kahit 3 days a week lang, 'di ba? Ang importante, meron siyang nakakausap na tropa niya, kaibigan niya, kanyang dating tauhan, parang anak-anakan niya, meron na sana siyang ganoon na kumbaga yung kanya kasing health daw at kanyang mind
memory, parang nagde-deteriorate. Aba, kapag ito po nga si Bato ay nahuli, 'di ba? Magandang meron siyang makasama doon. 'Di ba? Kung ito talaga ay panlilin lang at diversionary tactic lang, aba, hindi naman po kami, hindi naman po mga pro BBM ang talo dito o ang madidismaya dito. Kasi kami, kay mahuli, kay hindi, si Bato, okay lang sa amin. Walang mawawala sa amin. Pero sa inyo, nawala ang pagkakataon na si Digong ay may makakasamang Pilipino doon sa ICC. So ito po yung sagot ng Malacanang. Mas mabuting alamin ang pinanggagalingan ng balita na umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kumakalat na balitang naaresto na ang senador kaugnay ng kasong kinakaharap sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Palace official, timing ang ginagawang pagpapakalat ng naturang impormasyon ng ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para matabunan aniya ang mga naisiwalat ng Commission on Audit o COA patungkol sa mga walang resibo na paggasta sa milyong-milyong pisong confidential funds. Makikita umano ang ginagawang diversionary tactic ng mga kaalyado ni VP Sara. Pwede naman, 'di ba? Pwede talagang gano'n ang maging impresyon. Kasi out of nowhere, 'di ba? Bigla na lamang lumabas yung mga cryptic post ng mga DDS at parang kanila nga pong pinapakita o pinapahayag na meron pong nangyaring hindi maganda sa mundo ng mga DDS, lalong-lalo na dito kay Bato de la Rosa. Kung totoo po ito na diversionary tactics lamang ito, 'di ba? Parang sinabi na rin nila na harap-harapan nilang niloloko ang kanilang mga supporter. Harap-harapan nilang pinapaasa ang kanilang mga tagasunod na merong nangyari kay Bato at may makakasama na si Digong doon sa kulungan. Diba? Kasi sa atin, sa mga pro-BBM, pro-government, wala naman talaga magiging epekto to sa atin. Kasi nga, kay mahuli si Bato, kay hindi, walang problema. Hindi tayo maapektuhan kasi wala naman tayong dyan wala naman tayong kumbaga pakinabang dyan, di ba? Kung mahuli si Bato, di may makakasama si Digong. Di kung wala, di walang makakasama si Digong. So sino nawalan? Sino ang naapektuhan? Sino ang naloko? Harap-harapang naloko nitong mga nagpo-post ng cryptic post. Si Harry Roque nga, may post pa na meron daw nag-traitor kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Ano nila yan? Hindi natin kawalan yan. Kawalan nila yan. Kasi si Digong ang unang-una na maapektuhan yan at si Digong ang nawalan ng posibleng kasama sa Pasko at Bagong Taon. Di ba po? Siya talaga maapektuhan dito at siya talaga ang kumbaga merong nawalan, di ba? Sa kanya nawala Sa mga DDS may nawala, sa atin wala. Patuloy pa rin naman ang buhay natin. Wala naman tayong mapapala talaga diyan kung sakaling etong si Bato de la Rosa ay nahuli, di ba? Wala tayong mapapala diyan Ito pa isang balita. Misteryosong mensahe ang itinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na nanghudas kay Bato. Walang ibinigay na ibang detalye si Attorney Roque hinggil sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it
is not true for the good of the nation. Gayunpaman, hindi malinaw kung patungkol saan ang post na ito ng abogado. Si Senator De La Rosa ay matagal nang pinaghahanap matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Ayun, 'di ba? Ito yung mga cryptic posts nila, 'di ba? Si Roque, si Jimmy Bondoc. Alam niyo po kung kung ito po ay diversionary tactics lamang para sa impeachment at para maligaw ang isipin ng mga Pilipino sa mga nabubunyag doon sa impeachment court na yung mga confidential funds na nilustay ni Sara Duterte, hindi rin naman sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay kasi patuloy naman ang impeachment, saka patuloy naman ang pagsisiwalat ng katotohanan doon sa impeachment court patungkol po dito sa mga pagnanakaw ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. Diba? Hanggang ngayon, hindi naman napapaliwanag yung confidential at intelligence funds. Technicalities pa rin ang kanilang ginagawa ng team ni Sara at wala naman pong bago, 'di ba? Kumbaga parang talagang kanila pong ginagawa lamang ay pag-question doon sa sa proseso, pag-question doon sa witness, pero hindi nila idini-deny yung mga pagnanakaw ni Sara Duterte. Wala po tayong napanood doon sa tagal ng impeachment hearing kahapon at ngayon na nakakatatlong oras na silang nag-hearing, wala po tayong nakita na meron pong nagsabi na kanilang pinabubulaanan ito pong pagnanakaw ni Sara Duterte, 'di ba? Wala, hindi po ito wala pong kahit anuman lang na tayong nakita sa kanila na pagde-deny diyan. Ngayon punta naman po natin itong issue kay Mima Alicia. Kasi nag-fake news tong si Sara Duterte patungkol dito kay Mima. Meron tayong napansin na hindi pala makatotohanan itong mga pinagsasabi ni Mima, pinagsasabi ni Sara Duterte patungkol dito kay Mima Alicia kasi hindi pala totoo yung mga kumakalat na issue patungkol dito kay Mima. Okay, nasaan ba yung balita na yun? Meron tayong napanood na balita di ba? Kung maaalala ninyo si Sara Duterte ang unang isa sa mga nagbigay ng info patungkol diyan. Ito.